So ngayon po ay ginugunita po natin ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ayan. So ang Diyos po natin ay mabuti sapagkat una po ay malapit na po yung ating bigger and better sapagkat yan po ay history in the making. Kasi po yan po ay yung pong doong gaganapin yon ay minsan lang po yan sa history po ng Church of God sa Pilipinas. Kaya yun po yung ating samantalahin. At secondly po ay mabuti po ang Panginoon sapagkat tayo po ay, ibig sabihin, nung siya po muling nabuhay, ibig sabihin po noon ay siya po ang Diyos nating buhay at makapangyarihan. Kaya purihin ng Panginoon sapagkat kung nasa iyo si Jesus, ibig sabihin ikaw ay pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Sige po, can we give the Lord again our best clap offering? Alam niyo po, today, ito po ang mensahe ng ating Panginoon at ito po ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 9. At dito po ay, ibig sabihin ay sinamarize po ni Apostol Pablo what the Lord has done nung siya po ay nagbiministeryo pa. So in verse 5 it says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient, even to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name." Yan, tayo po yung sandaling manalangin at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa hapon na ito. Let us pray. God, our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful afternoon, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ay ang Diyos na buhay at kailanman ay hindi ka namatay at mamamatay pa, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, sapagkat sa hapon na ito, Lord, we can expect your presence here with us at kami po'y dumadalangin na nawa ang banal mong Espiritu Santo ang siyang manguna sa gawain na ito. Speak to us, O Lord. Bless each and every one of us, O God. And all these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, minsan pa, balakpakan natin ang Panginoon. Please allow me po to entitle this message, The Making of a Reputation. Yan. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po yung reputasyon, iyan po ay, ano po ba sa Tagalog yung reputation? Parang ganun din po, no? Reputasyon o reputation. At alam niyo po, ang mga tao po sa mundo ay sila po ay very much concerned when it comes to their reputation. Yan. Sino po ba ang hindi concerned sa kanyang reputation dito? Meron po bang baliwala lang sa kanya yung kanyang reputation? So, ibig sabihin na lahat po tayo ay we are concerned with our reputation. Alam niyo po, dito sa ating binasa ay sinasabi po rito ni Apostol Pablo, what should make our reputation? Ano ba daw po yung mga bagay na dapat bumuo dito po sa ating reputation? So, but before that, allow me to define with you po yung pong reputation. Sabi po sa dictionary, yung pong Merriam-Webster Dictionary, ito daw po, reputation is the way in which people think of someone or something. So, meron daw po mga tao at kung ano po yung iniisip niya patungkol po sa isang tao ay yun daw po ang tinatawag na reputation. And then, meron pong isang manunulat na, yun po yung kanyang pangalan, David Crone. Ito po yung kanyang description regarding that reputation. Number 1, sabi niya po, reputation is what other people believe us to be. So, kung ano daw po yung iniisip ng ibang tao patungkol sa atin, yun daw po ang tinatawag na reputation. At ang sabi niya po, it may or may not be true. Pwede daw po ito'y totoo at pwede naman pong hindi totoo. Kaya po may mga tao po kasi na napagkamalan po silang gwapo at maganda. So, papangatawanan na yon, di po ba?
Pag sinabi ng ibang tao, ang gwapo mo naman, tsaka napakaganda mo, siyempre, yun ang sinabi ng ibang tao. So, yun naman pinagsabihan, papangatawanan niya na yun. Totoo po ba yun? Okay, pangatlo, sabi niya po, reputation changes with performance. Ito daw po ay nagbabago at ito po ay depende sa kung paano po nagpe-perform ang isang tao sa kanya pong buhay. And then, number 4, ito daw pong reputation, it changes at the whim of those that are observing and judging our behavior. So, pag ang isang tao po daw ay particular sa kanyang reputation at siya po ay masyadong concerned sa mga sasabihin po ng mga tao, sapagkat ang mga tao po, sila daw yung nag-o-observe at nag-judge para sa kanya. And lastly, yan daw pong reputation is the results of our actions. So, ibig sabihin po, ito pong dictionary at saka ito pong author na ito ay ganyan po nila dinidefine ito pong reputation. But again, going back to Philippians chapter 2, verse 5 to 9, ay diyan nga po yung sinabi ni Apostol Pablo, what should make our reputation? So number 1, ito daw po yung dapat na bumuo sa ating pong reputation. What? It is the attitude which is in Jesus. Now, going back in verse 5, sabi po dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, ang binabanggit po dyan ay sabi po ay mind. Alam niyo po sa marami pong mga translation, ito pong word na mind ay it was translated as attitude. So, kaya pag yan po ay ibig sabihin ay rephrase po natin, let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus. Now, ano po ba yung attitude na yan? So, ito daw po yung attitude of unselfish concern for others. The unselfish concern for others. So, first and foremost, yan daw po yung mind o yung attitude na sinasabi po ni Apostol Pablo na dapat daw po ay nasa atin sapagkat ito po ay na kay Jesus. Na pwede po ba again malaman ko sino ba rito yung nasa kanyang puso, si Jesus. Ayan. So, ibig sabihin tayo po yung kinakausap ni Apostol Pablo, let this mind or let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus. And that attitude is an attitude of selfish concern for others. Ibig sabihin ay meron kang tawag dito, meron kang concern sa ibang tao, especially po yung mga tao nakikita natin na sila po ay namumuhay sa kasalanan. Mga mahal po natin sa buhay, mga kaibigan po natin, so meron po tayong concern. Let that attitude be in us. And secondly, it is an attitude that says, I cannot keep my privileges for myself. I must use them for others. Now, ano po ba yung privileges na meron po tayo as a Christian? Tayo po ay, ibig sabihin, tayo po yung pinatawad sa ating kasalanan, tayo po yung nagkaroon ng kaligtasan, at tayo po yung pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng mga iba't ibang skill o gift na sabi po ay kailangan ito daw mga privileges na yon ay hindi po natin sosolohin, but we have to use them for others. Alam niyo po, nakakatuwa ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay nasa langit at siya, because of His concern, siya po ay bumaba sa lupa. Para po tayong makasalanang dati ay iligtas niya po sa kapahamakang tiyak na dulot po ng kasalanan. Kaya naman po, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo to the Apostle Paul, sabi niya, let this mind or let this attitude be in us because it is also in Christ Jesus. Ibig sabihin po nun mga kapatid, tayo po ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, the privilege, kaya tayo din po ay dapat maging concern sa kaligtasan po, especially ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kaibigan. We should be sharing with them. Kaya habang binabasa ko po at inaaral ay naalala ko na naman po yung ating, di ba, meron po tayong C2S na ito po yung ating tool para tayo po ay umabot. Di ba, abutin po natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, sapagkat
kung paano po naging concern sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po ni Apostol Pablo, we must show that same attitude, that same concern for others. That is the attitude po of unselfish concern for others. Now going back, so reputation is the way in which people think of someone or something. Alam niyo po, tinignan ko rin po sa dictionary yung ibig sabihin po, yung meaning ng attitude at ganito po yung kanyang definition. Sabi diyan, the way you feel and think about someone or something. Yung reputation, yung other towards sa iyo, yun namang attitude, ito naman daw ay galing sa iyo. Alam niyo po, ang mga tao po sa mundo, kagaya po nung nabanggit ko kanina, they are so much concerned with their reputation. Actually, nakakalungkot nga po because of that so much concern for reputation ay ito pa yung sumisira sa kanyang attitude. In the case of in the Old Testament, in the case of King Saul, in 1 Samuel chapter 18 verse 7, sabi po diyan, so the women sang and they danced and said, Saul has slain his thousands. And David, his, ilan po? 10,000. Yun daw po mga babae, kasi po galing sila from the battle, sila po ay bumalik sa kanilang kingdom. At pagbalik po nila sa kanilang kingdom ay sinalubong daw po sila ng mga babae na umaawit, sumasayaw. At sinabi po nila na si Saul, si King Saul, he has slain his 1,000, but David, his 10,000. Alam niyo po, ano po yung naging reaction ni King Saul? Dito po sa nangyari. Sabi po sa verse 8, then Saul was, ano po sabi? He was very angry. Hindi lamang po siya galit, but he was very angry. Saan po siya nagagalit? Sabi po, and the saying displeased him. They have ascribed to David 10,000, and to me, they have ascribed only 1,000. O only 1,000. So makikita po natin dito sa naging attitude ni King Saul. Di po ba? Siyempre po, si Haring Saul po bilang isang hari ay siya po ay, ibig sabihin, he was being looked up. Siya po'y tinitingala ng kanyang mga nasasakupan, sapagkat bilang hari po ay, siyempre po, kaya siya naging hari, ay ibig sabihin po noon ay meron siya mga bagay na siya lamang po dapat yung mayroon, at yun po yung kanyang reputation. And so, King Saul, he was so concerned with that reputation, kaya po nung narinig niya po itong bagay na ito na kay Haring David o kay David, ay ina-ascribe po yung 10,000 sa kanya 1,000. Ano po yung nangyari? That reputation, sinira po yung kanyang attitude. Wow, di po ba? Because of that so much concern with that reputation, his attitude nasira. Di po ba? Nagalit po siya. Samantalang pwede namang dapat nga nagpasalamat siya sapagkat may katulong na po siya eh. At yung binigay sa kanya ng Panginoon na katulong o kasama, talaga namang ibig sabihin talagang siya ay mapapakinabangan. Pero ang nangyari po, because he was so concerned with his reputation, na siya po ay nadaig ni David, hindi po siya natuwa. Siya po ay nagalit. His reputation destroyed his attitude. Ang sabi po kasi dito ni Apostol Pablo in verse 9, kailangan the mind or the attitude of Jesus Christ must be in us. Yan. Pakikalabit mo nga yung katabi mo kapatid. Yan. Nasa iba ang attitude ni Jesus. It must be in us. Because that should be making our reputation. At panghuli po, sabi ni King Saul, sabi niya, now, what more can we have but the kingdom? Ganoon na po yung kanyang isip eh. Aagawin mo sa akin yung kaharian? Now, what more can he have but the kingdom?
Isipin niyo po yun, dapat katulong niya nga, may katulong siya, binigyan ng ating Panginoong Diyos ng mahusay na katulong, pero siya po ay nagalit. Secondly, what should make our reputation? It should be the humility of Jesus. Now, in verse 8 it says, and being found in appearance as a man, he, ano po sabi? He humbled himself. So ang atin daw pong Panginoon ay ibig sabihin, siya po ay nagpakumbaba. Bakit po? Kasi from heaven above, siya po ay bumaba sa lupa, not in the form of God, but, sabi po dyan, in the form of man. At doon po sa ating binasa kanina, sabi po doon ay, siya po ay naging bond servant. Di po ba? Isang Diyos, nagkatawang tao, hindi po yung nagkatawang tao siya ay hari. Kundi siya po ay nagkatawang tao at siya po ay naging isang alipin, servant. Ganoon po siya nagpakumbaba. Bakit po? Because of his so much concern with sinners. Kasi po pag hindi niya gagawin iyon, pag hindi po siya nagpakumbaba, malungkot po ang buhay natin kasi hindi po tayo sana nagkaroon ng kaligtasan. Kaya alam mo mga kapatid, tayo po ay mapalad because Jesus Christ our Lord is so humble that He humbled Himself, take the form of a human, at siya po ay naging servant for all of us. Di ba mabait po yung, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi po yung ikaw ay Diyos at naging ikaw isang pinakamababang uri ng tawag dito ng tao bilang isang alipin. Yun po ay para po sa mga tao sa mundo, it is so much humiliation. But then, Jesus Christ humbled Himself. Alam niyo po, there was a man in the Old Testament, ito po yung si Joseph in Genesis chapter 39 verse 2 to 4. At ang sabi po dyan, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Yun po ang sinasabi dyan. The Lord was with Joseph and he was a successful man. That was his reputation. Diyan po siya nakilala. The Lord was with Joseph and he was a successful man. Now, because of that reputation, sabi po, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Nakita daw po yun ng kanyang master na lahat po ng bagay na kanyang gagawin ay nagpo-prosper. Lahat po ng kanyang, ibig sabihin, lahat po ng mahipo ng kanyang mga kamay at ito'y gagawin ni Joseph ay nagpo-prosper. Kita po yun ng kanyang master. And then, because of that, in verse 4, sabi po, so Joseph found favor in his sight and served him. Then, he made him overseer of his house and all that he had, he put under his authority. Wow, galing, di po ba na nakita po yun ang amo ni Joseph na lahat ng bagay na kanyang gagawin at hihipuin ay nagtatagumpay, nagpo-prosper. Kaya ang sabi po dyan, Joseph found favor in the sight ng kanyang amo at ang ginawa po sa kanya, he was made overseer of the house and all that he had nung pag-aari po ng kanyang amo under Joseph's authority. Pero alam niyo po, if we are going to continue to read the story, makikita po natin dyan na meron pong nangyaring twist sa buhay po ni Joseph. Ano po yun nangyari? Si Joseph po ay pinagbintangan, di po siya po ay napagbintangan na yung asawa po ng kanyang master ay kanya raw pong hahalayin po sana. And so because of that, si Joseph po ay nakulong. Now again, from being the overseer of the house ng kanyang amo, ito bigla po siyang napunta sa isang mababang kalagayan. Siya po ay nakulong. At sa kanya pong pagkakakulong ay
Again, naranasan niya po yung, of course, the humiliation. Kasi pwede naman sabihin ni Joseph, Panginoong Diyos, paano naman yun? Ako'y nakilala ng, ako'y pinapaboran mo. Binigay sa akin, pinagkatiwala sa akin ng amo yung authority over his house and everything. Nang ngayon, ito ako, isang bilanggo. But you know, kung babasahin po natin yung the whole picture of the whole story, mababasa po natin doon na hindi po, o lagi pong sinasabi doon that God is with Moses or with Joseph. God is with Joseph and his favor is upon Joseph. Ibig sabihin, si Joseph po at this point in time, ay dumaraan po siya sa isang humbling experience. Di po ba? Humbling experience. Pwede naman siya magmalaki. Pero si Joseph po ay nanatiling humble in the sight of God. Kaya po, pagbabasahin natin yung istorya, lagi pong sinasabi noon, and God was with Joseph. And God's favor was with Joseph. Kaya po, even inside the prison, he was being favored by God. At katunayan po, because of that favor, ay siya po'y pinaboran din ng keeper ng prison. Pinagkatiwalaan din po siya ng prison keeper. At because of that humility, ay dumating po yung pagkakataon na siya po ay napalapit sa Pharaoh, the king. Because God is with Joseph, his favor is upon Joseph, yun po, dumating na naman yung pabor sa buhay po ni Joseph. So, yung palang pinagdaanan niya, yung humbling experience na yon, buti na lang siya po'y nagpakumbaba. Kasi kung siya ay nagmalaki at naging ma-pride, di po ba? Hindi po sana nangyari yun. But then, because Joseph humbled himself before God, tinanggap niya lang po kung ano yung nangyayari sa kanya, yung pala, yung pangyayari na yon ay inilapit po siya sa Pharaoh, the king. Kaya ang nangyari po, again, because God's favor is upon him, ay meron pong mga pangyayari na naging daan para po yung Pharaoh ay si Joseph ay gawing kanang kamay. At siya po yung naging second in command in Egypt during the time. Now again, makikita po natin doon na yung reputation ni Joseph, hindi naman yun galing sa ibang tao eh. But it comes from God because he was humble before God, and that humility, it made his reputation. Hindi lamang po nasa kanya yung the attitude or the mind or yung concern ng ating Panginoon, but also the humility of Jesus. And because of that, di po ba, that humility made the reputation for Joseph. Kaya alam niyo po mga kapatid, nung tayo po ay tawag dito, nung tayo po ay nasa kasalanan ay wala naman tayong actual reputation. Masama po ang ating reputation, makasalanan, marumi ang buhay. But then because of Jesus Christ, di ba his concern, his humility, di ba, nagkaroon po tayo ng magandang reputation kasi nilinis ng ating Panginoong Hesus yung ating mga kasalanan. Kaya ngayon po ay napakaganda, di po ba, ng reputasyon ng bawat isa po sa atin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now, pangatlo po, at dito po tayo magtatapos, it is the obedience of Jesus. The obedience of Jesus Christ also made our reputation. Now, sabi po sa verse 8, yung second part po ng verse 8, sabi diyan, and became obedient to the point of death, even death of the cross. Yan, let me emphasize po that word, obedient. Alam niyo po, again, nakakatuwa po yung ating Panginoong Hesus sapagkat hindi lamang po siya nagpakumbaba. Siya rin po ay naging obedient, sabi nga po dyan, ay to the point of death. Even death on the cross. Kasi alam niyo po, nung panahon po nila,
pag ikaw ay namatay sa krus, ibig sabihin ikaw ay isang kriminal. At hindi lamang po ikaw ay basta kriminal, kundi ikaw ang pinakamababang uri ng kriminal for you to die on the cross. At siyempre po, again, buti na lamang po ay ang ating Panginoong Hesus siya po ay humble at obedient. Kasi just imagine po, ikaw ay Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, pagkatapos naging alipin, pagkatapos ikaw pa ay parang kriminal na namatay po sa krus. At kung titignan po natin, ito po yung isang mahirap na pagsunod. Di po ba? Kasi alam niyo po, sa buhay ng isang tao, napakadali pong sumunod kapag yung pinapagawa sa atin ay sa kapakinabangan natin. Tama po ba yun? Pag madaling sumunod, kapag yung gagawin natin o yung susundin natin ay makikinabang tayo. Pero napakahirap pong sumunod kapag yung gagawin natin ay hindi pabor sa atin. Ang hirap sumunod. But then, Jesus, He became obedient to the point of death, even death on the cross. Alam niyo po, merong isang, again, manunulat, ito po yung sabi niya. Siya po, ang pangalan niya ay Dr. J.H. Jowett. Sabi niya po, ministry that costs nothing accomplishes nothing. Yan po yung kanyang sinasabi. At alam niyo po, meron po siyang katotohanan kasi kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon, yung kanya pong ministeryo na yon ay it cost Him so much. Kahit po yung buhay niya, iyon po yung naging bayad. Kaya tama po itong sinasabi ni Dr. J.H. Jowett. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. Kaya mga kapatid, ang tanong po, ano ba yung ministeryo o gawain na pinagkaloob po sa atin? Siguro po pwede natin tanongin sarili natin, Panginoon, ano ba yung ministeryo na pinagkatiwala mo sa akin? Alam niyo po, sa buhay po natin, pwede nating sabihin na, of course, di ba, meron po tayong family. At first and foremost, yan po yung ating family. Kasi ang sabi naman din po sa Bible, yung mga magulang, yung ating mga anak, ay tuturuan natin ng tungkol sa Diyos. Tayo po ay responsable na bigay po sa kanila yung Christian education wherein the name of God will be glorified sa kanila pong buhay. Pero siyempre, again, wala pong ministry na madali. Because ministry involves sacrifice. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon. Siya po, ano po yung sakripisyo niya? Siya po ay namatay sa krus. Now, God has given each of us a ministry. God has entrusted to us a ministry. Hindi ko po alam kung ano yon. But ako po sinasabi ko lang na the family, ito po yung isang obvious na ating ministry. Bilang mga magulang, bilang mga anak. At siyempre po, hindi madali. Now again, in the church, ano po ba yung ating ministeryo sa simbahan? What ministry has God entrusted to us? Pakitanong nga po yung katabi natin, kapatid, ano ba ang ministry mo? But sometimes, dahil wala nga po tayong ministry, ay ibig sabihin, nagjo-join tayo, nananalangin tayo para sa simbahan, tayo po ay tumutulong sa mission, at isa po sa mga ginawa po nating commitment ay dito po, di ba, tayo po ay naging bahagi. Kung tayo po ay nag-commit, tayo po ay naging bahagi dito po sa few good and faithful men. Kaya ibig sabihin, kung tayo po ay, ito po ay ginawa nating ministry, nag-commit po tayo dyan, for the meantime, we should be faithful enough to fulfill. Di po ba, ano ba yung hinihingi po ng ministry? Ibig sabihin po niyan ay, kung tayo po ay nag-commit, we must be faithful in our pledges giving. Siyempre po, hindi madali. Kasi nga po, ang sabi ni Dr. Jowett, ministry that costs nothing accomplishes nothing.
Kaya naman po, nakakalungkot po kasi meron pong ilang sa atin po na tayo po ay nag-e-expect ng blessing. Pero meron nga po nagsulat, sabi niya, if you are expecting any blessing, there must be some bleeding. Ano po ibig sabihin ng bleeding? Yung ibig sabihin na meron tayong gagawin. Di ba? Tayo may gagawin para sa Diyos. Hindi lamang po tayo hihingi sa Kanya, but we must be doing something. Kaya naman po, ang challenge sa atin ng Panginoon, habang tinatawagan ko po yung ating mga leader for the communion, ito po yung tanong at challenge ng ating Panginoon sa bawat sa po sa atin. Is your Christian life costing you anything? Again, uulitin ko po, yung sinasabi ni Dr. Jobet, ministry that costs nothing accomplishes nothing. But if our ministry is costing us something, anything, we will accomplish many things for the Lord. Alam niyo po, in conclusion, tingnan niyo po itong nangyari sa ating Panginoon. Sabi po doon ay, He Himself did not made any reputation. Ayaw niya po yun eh. Pero because of what Jesus Christ our Lord did, ito po yung nangyari in verse 9. Sabi po dyan, therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Hindi po ba yan ay napakagandang reputasyon para sa Panginoon? Ang lahat daw. He was highly exalted na ang lahat daw ng pangalan sa buong mundo, sa buong universe ay mas mataas po ang pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo po ay sinasabi ni Apostol Pablo that the attitude, that mind of Jesus must be in us, the humility and even the obedience must be in us, it will make the reputation for us. At hindi po yan mabubura sapagkat iyon po ang Diyos ang nagbigay para sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming banal, salamat, nilinis mo ang aking buhay. Binigyan mo ako ng magandang reputasyon, dahilan, Panginoon, sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa aking buhay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, minsan pa, ihanda mo po ang aking puso, ang aking isipan, para ako, Panginoon, ay maging karapat-dapat na maging bahagi ng iyong banal na hapunan. Lord, sa oras na ito, nakikita mo po ang aking isip at puso, Panginoon. Panginoon, hayaan mo na ang aking buhay, ang aking reputasyon na binago mo, pinaganda mo, Lord, help me. Help me, O Lord, na ako po ay patuloy na ilagay sa aking puso at isipan that attitude, that humility, and that obedience with sacrifice coming from my Lord and my Savior, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.